Maglagay tayo ngayon dito ng ano, nakakita naman tayo dun sa kitchen. Nagtapon na naman ng mga kitchen waste nila. Yan, lagay natin dito yan. Yan. Dito yan, oh. Dito natin lagay dun sa ano, sa gitna. Yan, yan, lagay natin sa gitna. May hukay tayo tiya na sadya nating ano, sadya nating lagayan. Yan. Tapos itong kuwan itabi natin kasi na ano siya. Yan. Kasi para yung hukay para doon na lagi siyang ano, yung mga pathogens doon na ano, doon na manirahan. Yung ating gabi lagyan din natin doon. Yan. Kaya yung ating kalabasa, ang ating kalabasa ano, nag-retard na kasi naanuhan siya ng ano, mga insekto, kaya nag-retard na. O tamo, hindi rin natin inaalis kasi yan magiging ano diyan, magiging fertilizer. Kaya yung lupa makikita natin na pataba siya ng ano, pataba siya ng pataba. Kaya maganda yung lupa ay ating ano, pinapataba. Hindi lang dapat yung ano, halaman, kasi importante mataba ang lupa. Kasi kapag mataba na yung ano, yung lupa, darating yung araw kahit hindi tayo naglalagay ng ano, ng mga fertilizer dun sa ating halaman, ay kumakanta na yung ano, yung mga bunga. Yun o, pinilastik natin yung ating ano, palaya. Kita nyo, alhamdulillah, medyo kuwaya, no? Kitang kita ngayon dito yung dasto ng ano, ng ampalaya natin, oh. Medyo nakakalaki na siya ng kaunti dyan sa loob. Kaya yan ang ating isang kuha na ano, kaysa naman tayo bibili pa ng spray pang insecticide, o di yan na lang. Ay, meron na para tayo ma-harvest yung isang kuha, sitaw. Taba-taba na yung ating sitaw. Harvestin na yan. Yeah, meron naman tayong babalutan na ano, na palaya, oh. Tumingin pa tayo, baka meron pa tayong mga babalutan. Isa lang ngayon mababalutan. Ayos. Tumingin pa tayo dito, meron pa diyan. Meron pa tayo tatanim na kamuti dito mamaya. Inshallah. Dito baka may babalutan tayo rito. Tingin tayo sa kuwahan. Ayun, meron. Ito. Ayan, babalutan natin yan, inshallah. Babalutan. Tingin pa tayo dito sa mga kuwahan. Kasi minsan nasa baba pala siya. At wala yung mga nasa baba na ganyan. Pala nasa baba. Kaya kailangan lagi tayong masuri do sa ating mga tanim. Pagka katulad lalo na itong ganitong ampalaya, kasi itong ampalaya isa din ito sa paborito ng ano, na insekto. Ang binabanata nito yung ano, yung bunga, binabanata na insekto. Paborito kasi niya na ano, taniman ng kanyang mga itlog. Bakit naman yung insekto na yon, kuwan, diyan na ibinabaw yung kanyang mga itlog sa ano, sa ampalaya, sa bunga ng ampalaya, doon niya ibinabaw. Tapos pag kuwan, nagiging uod. Ayun, hanggang sa pagkakuha na yun, magiging insekto na, lilipad na. Kaya ganyan diskarte. Ngayon, ang diskarte nga diyan ay balutan. Ay, wala na. Yan lang. Pero ano, kuhanin muna natin yung ano, yung kwanto. Yung isa pang
Pag tinapon doon na ano, na pinagbalatan ng kawan ng repolyo doon sa basurahan. So ito mga garto yan, dito natin ilalagay sa yung mga balat ng ano, balat ng mga repolyo. Dito natin ilagay sa yan o. Sadya natin yung mga ito kasi mga balat ng kuwang ito ng repolyo, madali yung ano, madaling mabulok, kaya maganda. Dahil na kay pagkaya ni ano, patas-patas, madaling lalong madaling mabulok. Ayan. Ayan. Ito mga ilailalim na garto, yan, mga ilailalim. Ilala dyan. Yan. Ganyan. Yan, mga garto sa tabi. Yan. Yan o. Yan, ganyan. Kaya ang mangyayari, yung lupa natin pataba ng pataba. Ganyan, yan. Yan. Hindi natin namamalayan. Ganyan kasi ang gusto ng ano, ng halaman na laging may mga nabubulok dyan. Kaya tingnan nyo dun sa ano, sa basura. Yun yung isang halimbawa nga, yung ano, yung sa basura ka. Ba't ayaw natin ng ganyan, ano, parang madungis. Pero makikita nyo yung mga tumutubo dun, bakit pagkalulusog. Kaya nga minsan baliktad yung ating ano, baliktad sa tayo. Gusto natin lagi yung ating garden malinis, walang kadamo-damo. Ano nangyayari naman, magastos kasi yung lupa ay pumapayat. Kaya nangyayari, kailangan natin bumili ng ano, mga fertilizer para ngayon tumaba ang ating alam. Kasi nga ubos na yung mga nutrients dun sa lupa. Kasi ano, ang uubusin kasi yan ng mga mga decomposer diyan. Tapos ngayon kakainin nyo naman ay pagka nakumpos na, kakainin nyo ng halaman. Siyempre pagka marami tayong halaman, mauubos agad yun. Ngayon kung lagi tayong malinis, kada kuwilinis na natin ng linis,
Kailangan kasi mayroong mga nabubulok na bagay na laging natatagtag sa lupa, sa ibabaw ng lupa para ayun ay tuloy-tuloy ang tuloy-tuloy ang pagdaloy ng mga sustansya sa lupa. Ngayon kung wala na yun ay mapipilitan tayong bumili ng mga fertilizer para sa ating mga halaman. Ngayon kung gusto naman natin magtipid, ganyan ang ating gawin. Kaya makikita ninyo yung mga tumutubo lang kung saan saan na hindi napapakalma ng tao ay magaganda. Kahit wala naman nag-aalaga doon, paano yung mga damo, mga dahon ng kahoy, dahon ng damo, dahon ng mga tumutubo doon, wala naglilinis. Ngayon tuloy-tuloy na yun natatambak sa ibabaw ng lupa hanggang sa nagiging fertilizer yun. Kaya naman ang mga tumutubo doon ay pagkagaganda. Pero kabaliktaran naman sa ating mga tao, tayong mga tao naman, ang style naman natin, linisin ang linisin. Tapos kaya tingnan ninyo, bakit ang halaman yung ilalim niya ang gusto niya dumihan ng dumihan. Kamo tayo tuwing umaga, tayo sa ilalim ng mga puno ng kahoy. Tuwing umaga, marami na naman mga dahon tuyo, lilinisin natin. Tingnan mo gagawin ng puno. Ang gagawin ng puno ay dudumihan ulit niya dudumihan na yan, lagyan nila ng mga tuyong dahon. Mamaya naman, kinabukasan ng umaga, makikita naman ng may bahay. Dami na naman linisin na ba, walisin na naman. Kinabukasan, lalagyan ulit. Dahil yun kasi ang gusto ng halaman, na kailangan yung ibabaw ng lupa, yung kanyang pagtataniman, palagi may mga tuyo-tuyo na mga dahon. Kahit anong mga dahon yun, okay, balat-balat, mga tuyong sanga, para yun ay magiging fertilizer niya bilang magiging pagkain na niya. Kaso ang ginagawa naman natin, lilinisin, kaya tuloy humihina ang ating halaman. So makita naman natin vice versa na naman, kailangan na naman bumili na naman. Kaya na natin kung anong gusto ng halaman. Kung ginagawa ng halaman nilalagyan niya ng mga tuyo-tuyong dahon doon sa ilalim, tulungan na natin ang ating halaman. Ako diba, mga pata, kung may mayadagdag tayo, dagdagan pa natin ganyan ang dapat pagtulong sa madumi nga lang tingnan, pero yun ang gusto ng halaman. Kaya wag natin baguhin. Tayo kasi binabago natin tingnan nyo yung isang lugar, halimbawa walang kapuno-puno doon, tingnan nyo pagka nagtagal magkakaroon ng mga puno. Pero ang gusto ng mga tao, pag nakita maraming puno doon, nagagawin ng mga tao putulin, tatabasin yung mga kuwan. Gusto lagi malinis, pero hayaan ninyo, hindi nalilisan ng mga tao. Tamot mamaya pag nakahinayaan yung mga tao, sisibulan na naman yun. Kasi ganyan ang gusto ng nature. Tayo, mahilig nating baguhin ang nature. Tingnan nyo sa isang lugar. Bago pa nagkaroon ng mga bahayan diyan, wala naman masyadong baha diyan. Tamo nung unang panahon, may baha, pero ang baha, pagkaka-umuulan lang, may mataas ang tubig. Pero pag tumila ang ulan, mamaya-maya, wala na yung tubig na mataas, agad ay mabilis. Kasi ang baha, meron sadyang daanan. Ang mga baha, may mga daanan yan. Ay na namang ginawa ng mga tao. Ang ginawa ng mga tao ay yung mga daanan ng baha, tinambakan. Tapos ginawa ngayon lote-lote. Yan, tinayuan ng bahay, subdivision. Kaya nga yung ng nature, ang mga tao laging kabaligtaran ng utak. Ayaw kong ganyan sabagay siya ng ganyan ng mga tao. Laging ang mga tao binabaligtad ang lahat, babaguhin ang lahat na mangyayari sa papahirap. Laging kayo na gusto ng mga tao sa papahirap. Tingnan mo kung ang mga tao, lahat ng kanyang kinakain ng mga buto inilalagay sa lupa. Halimbawa, kumain siya kahit magugulay siya ng kamatis, magugulay siya, yung mga buto ilagay muna doon sa lupa.
Siyempre, lalo na sa Pilipinas laging ang lupa ay basa-basa. Di ba susunod, di ka na bibili ulit ng kamatis. Kasi yung mga kamatis mo, malimit kang maggulay, laging may kamatis. Di ba tutubo yun? Hindi ka na bibili ng kamatis, pero binabaligtad natin lahat. Diba, pagka nagluto tayo, may kamatis. Na mga buto, itinatapon na lahat natin sa lababo. Kaya mangyayari sa atin, bibili na tayo ng bibili. Pero may sibuyas na nabulok, na sumibol na, tapon sa basurahan. Pero dapat sana, diba, may mga sibol-sibol na sibuyas, tapon sa basurahan. Ilagay nyo sa lupa. Kahit nga ihagis mo lang yan, ugat yan diyan. Tapos susulit, lalago yun. Pagkatapos, pwede mo pang bubunga pa yun. Tapos magkakabuto. Pwede pa pananim sa yung buto na yun. O kaya, at ang isa pa, habang hindi pa siya bumubunga, ay hindi pwede pa natin mapakinabangan yung mga dahon. Kaya marami tayo sanang mga mapapakinabang na libre. Pero ang iba kasi ang gusto ng mga tao, tapon na yan sa basura. Kaya naman ang mangyari, kailangan natin laging bumili ng bumili. Kaya nga marami mga taong ginagawa na yung kailangan talaga nating maghanap buhay ng maghanap, kumita ng pera para may pambili tayo. Na pwede naman pala na kahit kaunti lang ang pera, hindi natin bibili na katulad ng mga mga kulay-kulay na makukuha lang pala natin ang libre. Kung ating susundin kung ano yung paraan ng nature. Kaso yung paraan ng nature, ayun kasi ang malimit ng hindi natin sinusunod nating mga tao. Lagi natin binabago. Parang gusto lagi natin ay sa pagastos. Salit na yung katulad itong mga halaman, ibinigay ng Diyos ng libre sa mga tao. Na lahat sumukusa na yan, sumisibol, pero anong ginawa ng mga tao? Ginawang business. Yung magawang business. Kailangan talaga mga tao maghanap buhay. Talaga hindi kasi makakapanguha kung walang makakapangain. Pagka wala kang pera, yun pwede, yung kagaya ng iba. Magnanakaw na lang, may bunga yung halaman ng iba, magnanakaw na lang o kaya manghihingi na lang. Pero yung mga mahihayin naman, bibili na lang sa palengke kaysa naman sa magnakaw ka pa rin yan. Tsaka nakakahiya din naman sa nagtanim kung nanakawin mo. Ayun, nahihiya, kaya bibili na lang. Pero yan talaga, kung yun katulad ng mga pagbaway tayo nangangain ng mga prutas, yung mga buto natin nilalagay natin sa lupa. Isin sana sa halos kilo-kilo ng ating mga nakakain sa loob ng isang taon. May pamula nung bata pa tayo doon sa mga katulad doon sa amin doon. Yung mga sibol lang ng mangga. Kapag ako naglalakad, mga sibol ng mangga, kinukuha ko. Kasi mga nasa daan lang na kuwan. O kaya nasa kanal, mga nasa kalye na sumibol, yung mga buto ng manggang napatapon doon sa kuwan minsan nakita ko sa basurahan, naninibol na. Tapos nanghihinayang ko, kinukuha ko, tapos tinanim ko doon pero hindi naman namin lupa yun. Itinanim ko doon, naglakihan doon. Siyempre ako naman kung saan nakakatira. Nung nakabalik ako sa amin namumunga na. O pagkatapos, yung ginawa na may-ari ng lupa na yun, na tinamnan ko, binakura, di siya ngayon siya ngayon ang nakikinabang doon. O kahit paano naman, meron din mga batang nadaan doon, siya na nakakapanguha, kasi yung may-ari kasi ng lupa na yun, mayaman. Hindi masyado nang naiintindi yung mga gayon. O di sila kahit paano, may nakikinabang, pero nyo yun. Nakita ko lang doon sa kuwan habang naglalakad, tapos tinanim ko doon. Mayroong iba nakita lang sa basurahan ng mga nagsisibulan doon.
itinanim doon. Kung kita yun ayun ano, lumaki roon, naging puno, mga niyog. Pagkabagong taon, pagkabagong taon minsan yung mga niyog na mga natubo ay tinatapon lang sa basurahan. Ayaw, kaya kuwan napatanim doon. Tinanim ko kaso hindi naman namin lupa yun, tinanim ko. Nung nagtagal-tagal makakabalik ako doon sa amin doon ano na, may bunga na. Napapakuha na ng mga kapitbahay. May biro mo kung hinahayaan lang doon sa basurahan. Ayun kasi ang ano ng nature, yung bagang halimbawa katulad ng mga kuwa, nilalagot niya yung kanyang mga kuwan sa lupa, yung mga sobra niya mga bunga na hindi nakuha ng tao, tapos yun yung maninibol. Pero hindi natin ginagaya yun. Ang ginagaya natin kagaya yung sa ating mga tao na pagkabawa nakapangain tayo ng prutas tapos sa basurahan, tapos kukuhanin na yun ng truck ng basura, sayang, susunugin na yun doon. Pero ngayon napapalagay sa lupa. This is sana ang makakatipid na tayo, kung hindi man tayo makinabang niyan. Yung iba na mga kuwan, makakatipid naman sila. Masarap ang buhay, lahat ay masaya, nagiging masaya ang mundo. Pero ano nangyayari? Wala, binabago natin, hindi natin ginagaya ang kalikasan. Bagkus shoot sa basurahan. Nangyayari sa. Kaya sa ngayon, pagka kayo nakakapakain ng putas, huwag nyo nang isipin na yung hindi namin lupa yun. Bawa, wala kayong tataniman. Dalhin nyo lang yung inyong mga buto-buto ng kawan at kayo mayroong mga baka-bakang titiyan na lupa. Itapon nyo, huwag nyo nang isipin na ayun ay hindi naman naming lupa. Ang isipin nyo lang na darating araw na yun ay mapapakinabangan ng ibang tao. Para ka nang nakapagbigay doon. Biro mo kung ayun kuwanin lumaki doon at ayun nabuhay yung puno na yun ng mga 50 taon, ay di 50 taon ka nakakapagbigay sa iyong kapwa, di ka ba napakaganda na yun? 5 taon ka nakakapagbigay sa iyong kapwa na hindi mo nalalaman. Habang buhay yung puno na yun, na nilagay mo doon ng buto, na yun ay naging puno na malaki at napapakinabangan. Abay na, malaking tulong yun. Biro mo, paano kung ikaw ay patay na, nakalibing ka na, yung puno na doon buhay pa rin. Di kayo, kahit ikaw ipatay na, bumibilang pa rin yung kabutihan mong nagagawa. Kaya napakahalaga na yun. Kaya kung susundin nga lang natin, gagayahin natin ang nature, ay magiging masaya ang buhay. Hindi kagaya ngayon ng tao, kailangan talagang maghanap buhay. Dahil nga sa style na rin natin, katulad ng ganito, kita nyo maraming mga aircon, mga aircon na gayaan. Kita nyo kahit yung sa mga kawan, ang Diyos yung nagbigay ng ng katulad ng mga puro ng kahoy, na yun ang mga magandang gagawin ng mga bahay para mga relax ng para malamig. Kaso iniba natin, ginawa natin mga konkreto ang ating mga, siyempre nauso yung konkreto, kaya naman nangyari uminit ang panahon, kaya nangyari kailangan natin ng kaya sa Pilipinas, di balik dito kailangan talaga ng aircon sa atin sa Pilipinas. So tayo nang umiinit kasi mga konkreto na yung mga bahay. So siyempre, tapos nauso na rin sa atin yung mga bintana ay yung mga bubog na saradong-sarado, mga bubog yung bintana natin, kaya nangyari yung mga yung hangin hindi na makapasok. Kaya nangyayari ngayon sa atin, magkawan at hindi na kaya ng ng electric fan. Kaya mangyayari sa atin ay ang iba nag-utay-tay ng bumili ng aircon. Siyempre pag kayo nagkaroon ng aircon ay lalaki na ang gastos mo kasi pa-repair na yan. Kapag ka nagtagal yan mahal ang pa-repair na yan. Yung lampalinis ng aircon mahal na lalo na kapag ka may sira, ang mahal. Dagdag na naman sa budget mo. Ang isa pa yung tumaas rin yung tataas din ang bill ng kuryente mo gawa ng ng aircon. Dahil kasi sa mga
babago-bagong ginagawa ng ano, bago at nauso na kasi yung ano, nauso na yung ganyan na konkreto. Samantala nung unang panahon, ng mga gamit lang ng mga kuwan, ang kahoy lang, ang sarap-sarap pa ng tulog mo, walang, parang naka-aircon kasi ang lamig sa loob eh. Pero ngayon, nauso na yung bato, pagkatapos nauso pa yung mga bintana na, yung mga ganyang mga bintana oh. Yan, mga maiinit yung ganyan mga bintana. Maiinit. Kaya yung ganyan mga bintana, mahusay yan kapag hindi umuulan, pwede mo mabuksan. Yung ganyang bintana, mabubuksan mo yan. Okay lang, makakapas ng hangin. Na ano, pag umuwi sa atin maulan, tingin kapag binuksan mo ganyan ng bintana ng matagal, kaya mangyayari to, hindi makakapasok yung yung hangin sa loob. Pag sa banas naman sa loob, parang parang sa sasakyan, kita mo sa sasakyan. Pag walang aircon yung sasakyan mo at nagkataong nasa loob ka ng sasakyan at inabot ka ng malakas na ulan, ay di walang aircon yung sasakyan mo, di siyempre nasa loob ng sasakyan ay traffic. Na-traffic ka, ay di ba gaya nangyayari ko man, di mo bubuksan ng ang bintana, tamo pagsamba na sa loob ng sasakyan ng banas. Kaya gano'n din, para kang yung gang style mo ikaw naglalakad sa ulanan na kinakakapote. Alam mo yung nakakapote ka, naglalakad sa ulanan, basang-basa ka rin ng pawis. Samantalang ang lakas ng ulan, ay hindi ka basa ng ulan kundi basang-basa ka ng pawis. Ganyan ang style kasi pagka mga bintana. Kaso ngayon kasi nauuso ng ganyan. Nakakuha. Pero nung una panahon, ang kawambalay, mga kahoy. Sarap-sarap mang matulog sa kuwan. Tapos naalala ko noon na yung mga kawayan lang. Kahit ko nakatulog sa kuwan, banig lang ang kuwan. Parang naka-aircon na yun, sarap ng tulog. Ngayon, nauso nga yung bato. Tapos inauso pa yung mga bintana na sarado, yung kaya mga bubog na kawan. Ay pag sa init na yan, kaya wala mangyayari kawan kundi tayo mag-ipon at bumili ng aircon. O kaya bumili ng maraming electric fan, o kaya yung mayroong nauso ngayon yung water cooling. Mga ganun. Yung aircon na di tubig. Yun. Kaso nga lang dagdag na talaga ng kuwan yun sa ating bill ng kuryente. O siya, sige, pala hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na tayo. Maraming salamat.